Kinumpirma nga po na maglalaro na si Kyrie Irving next season matapos ang ilang buwan na pagre-recover nito sa kanyang natamong ACL. Nakakapaglaro na nga ito ng 5v5 nang walang iniindang sakit sa tuhod, pero kahit man pinayagan ng maglaro, malabo na rin naman nga siyang maging parte pa ng Dallas Mavericks. Ayon sa isang insider, hindi na nga daw nagkakasundo pa ang kampo ni Kyrie Irving at ng front office ng Dallas. Plano sana ni Irving mag-compete sa championship next season, ngunit iba rin naman ang plano dito ng Mavericks kung saan gusto nga nilang mag-rebuild ng lineup para kay Cooper Flag. Kaya dahil sa magkaiba at magkasalungat ang plano ng dalawang magkabilang kupunan, posibleng magkasundo na lang sina Irving at Dallas na ilipat na lamang siya sa ibang team na mas makakatulong sa kanyang mag-compete sa playoffs. Sa madaling salita, expect na nga rin yung magkakaroon si Kyrie Irving ng bagong team ngayong off-season, which is yan ang ating dapat abangan dahil ito ang pagbabalik ni Uncle Drew. Samantala, dito naman tayo. Dahil nga sa ilang araw na lang magtatapos na ang NBA Finals, inaasahan na gagalaw na ang mga teams kagaya ng Los Angeles Lakers para mapalakas ang kanilang lineup. At isa sa mga pinaka-priority gawin dito ang pagpapanatili kay LeBron James as soon as possible. Pero ayon sa inilabas na balita, meron nga pong kondisyon si LeBron James para lamang manatili siya sa Lakers. Payag na rin naman itong kumuha sa team ng mas mababang kontrata o di kaya mag-pay cut. Basta't siguraduhin lamang ni Rob Pelinka magkakaroon ng reconstruction ng lineup ngayong offseason. Mas gusto nga niyang kumuha ang Lakers ng mga bagong manlalarong makakatulong sa kanilang team para magkaroon sila ng mas mataas na tsansang mag-compete. Ibig sabihin, request niya sa Lakers na maging aktibo ang team, lalo si Rob Pelinka sa paggawa ng trade at pagkuha ng mga bagong player na mas makakatulong sa kanila sa trade market. Sa kabilang banda, marami nga ang nadismaya ng mga Pinoy fans since malimit lamang na pinapaglaro o malimit lamang na nakakakuha ng minuto sa New York Knicks, lalo ngayong NBA Finals si Jordan Clarkson. Bukod sa sobrang limitado ang playing time at ball touches, mas madalas na rin naman nga siyang nababangko sa mga laro. Pero sa kabila niyan, wala rin naman dito ang problema si Jordan Clarkson, lalo pat angat rin naman ng New York Knicks sa 3-1 sa kanilang serye matapos ang miracle comeback sa Game 4. Isang panalo na lamang ang kailangan makuha ng Knicks, makukuha na nga nila ang championship at titulo na matagal na nilang inaasam-asam. Makakagawa sila dito ng history, lalo si Jordan Clarkson na magiging kauna-unahang Filipino-Americana na makakakuha ng kampeonato sa history ng NBA. Kaya kahit man hindi nabibigyan ng playing time masyado si Clarkson, hindi rin naman ito nagre-reklamo. Isa pa, kita sa laban, lumalamya ang kanilang depensa sa tuwing nasa loob ito ng court. Kaya tama lamang nga daw ang ginagawang desisyon ngayon ng kanilang coaching staff, lalo ng kanilang head coach na bigyan lamang siya ng limitadong minuto.